Ang pangalan ko ay Beck Yuzil. Kilala ako ng lahat bilang isang talunan na walang kakwenta-kuwenta sa mahika, pero patutunayan ko sa kanilang lahat na mali sila. Hindi na ako ang dating ako. Kahit butas ang bulsa ko, at wala akong talento, ewan ko ba kung paano pero nakapasok ako sa pinakamagaling na Magic Academy sa kaharian. Sa unang araw pa lang, inanunsyo na ng propesor na ang test na ito ang magdidikta sa buong buhay namin at seryoso siya roon. Ang mga grado namin ang magsasabi kung mapupunta ba kami sa Class F o sa Class S. Inutusan niya ang lahat na itabi ang mga gamit at kinuha ang mga salamin ng sinumang may suot nito para inspeksyonin. Nanatili lang akong tahimik. Para sa mga tao rito, isa lang akong hamak na wala, isang ganap na kabiguan. Noong magsimula na ang test, wala akong maisagot kahit isa. Tumingin ako sa paligid at nakitang iilang estudyante lang ang petiks na sumasagot sa mga tanong. Siguro mga henyo sila, ayaw kong mapag-iwanan, kaya kinuha ko na ang mga salamin na hindi ko pa sana planong gamitin. Noong isusuot ko na sana ang mga ito, nahuli ako ng propesor. Sinigawan niya ako dahil hindi ko raw ito ibinigay para masuri. Sinuri ito sa harap ko mismo, at sandali akong kinabahan dahil akala ko ay katapusan ko na. Akala ko mabubuking na ako. Pero wala siyang napansin at ibinalik lang ito sa akin. Wala nang iba sa mundong ito ang may ganitong pares ng salamin. Gamit ang mga salaming ito, nakikita ko ang lahat ng sagot sa test at marami pang iba. Nang matapos ang exam, tiningnan ng propesor ang resulta ko at may nakita siyang malaking problema. May isang tanong doon na imposible dapat sagutin. Malalaman niyo ang iba pang detalye tungkol dyan mamaya. Ilang araw ang nakalipas sa mga squatter, may isang karwaheng may kasamang mga mages. Ang nagdala sa ating bida sa gitna ng kawalan. Habang umiidlip siya at nananaginip tungkol sa isang alaala noong nakaraan, sinabi niya na kapag lumaki na siya, magiging isang mage siya, at naniwala naman ang nanay niya sa kanya. Nagpakapagod sa trabaho ang mga magulang niya para mabilhan siya ng segunda manong magic book. Mula noon, nagsimula na siyang mag-aral ng mahika para maging proud sila sa kanya. Pero kailangan niyang pumunta sa doktor at sinabi nilang mayroon siyang mana leakage syndrome, tulala ang bata sa nalaman niya. Nagtataka ang ating bida kung ito ba ay alaala ni Beck Yuzil o sarili niyang alaala, dahil dito, bigla siyang nagising na masakit ang ulo. Nang mapagtantong umaga na pala, nagkomento ang mga mages na gigisingin na sana nila siya. Tutal, paparating na sila sa Elzoica, ang satellite city ng Arcanium. Sa sandaling iyon, itinigil nila ang karwahe para magpahinga. Sa gitna ng kawalan, nakita niya ang babaeng asul ang buhok na agad umiwas at hindi man lang siya binati. Napagtanto niyang ayos lang ang lahat at wala siyang dapat ikabahala dahil malapit na sila sa modernong sibilisasyon. Dahil may mahika sa Etherworld sa mga ligtas na lungsod, ginagamit ang mga tren at mga flying ship para sa malayuang paglalakbay. Pupunta sila sa Elzoica para sumakay sa isang flying ship at tapusin ang biyahe, na siguradong magiging matagal. Ang Elzoica ay isang lungsod papuntang Arcanium, at doon magsisimula ang totoong kwento sa lungsod ng mahika. May mga sikat na magic tower doon, pati na rin ang mga order ng magic knights at mga tanyag na academy. Ang academy na may pinakamalalakas na mage at pinakamahuhusay na estudyante ay ang Stella Academy. Puno ito ng mga henyo at mga noble mula sa iba't ibang panig ng mundo na pumupunta roon para mag-aral. Sunod, nagpa siya siyang suriin ang kanyang mga abilidad para malaman kung anong antas na siya at nakitang nasa level 1 ang kanyang mana leakage syndrome. Dinadagdagan nito ang kanyang lakas at liksi. Bukod pa rito, mayroon siyang sixth sense at detection acceleration na nagligtas sa buhay niya kanina. Mayroon siyang sumpa na pumipigil sa kanya na mag-ipon ng mana sa loob ng kanyang katawan. Iyon ang dahilan kung bakit ito tinatawag na mana leakage syndrome. Isa itong permanenteng sumpa na nagpapahirap sa buhay ni Beck Yuzil. Gayunpaman, hinahayaan siya nito na makaramdam ng mga tao sa paligid niya. Sa paggamit ng sixth sense, mapapansin niya ang anumang pag-atake na paparating sa kanya kahit na nakatingin pa siya sa ibang direksyon. Ang detection acceleration ay hinahayaan siyang makita ang mga bagay na tila bumabagal ang takbo ng oras. Kapag may pag-atake na paparating sa kanya, sa bilis na hindi kayang makita ng ordinaryong tao, gumagana ang abilidad na ito. Isa itong mahalagang kakayahan para sa bida. Hindi niya pwedeng gamitin ang mana o ang pakiramdam na ito ng matagal dahil inuubos nito ang lakas ng kanyang isip. Kaya naman, sinuri niya ang kanyang status window. Sa tingin niya ay nasa maayos na antas na siya para sa isang baguhan. Mababa ang sensitivity ng karakter na si Beck, pero iba ang kanyang mga stats. Sa Etherworld, hindi lang iisang antas ang mayroon, kundi mayroon para sa bawat status at skill. Ang mga ito ay nasa anyo ng mga level at bituin. Ang pinakamataas na antas ng isang status ay 9 na bituin, na halos imposibleng maabot. Kahit naglaro na siya ng 10 taon, 8 lang ang nakuha niya rito. Sa tingin niya ay dapat siyang mag-focus sa sensitivity. Mapapabuti nito ang kanyang sixth sense at bilis ng reaksyon. Pagkatapos niyon, dadagdagan niya ang kanyang vigor at iba pang mga skill. Sa ngayon, magpopokus muna siya sa sensitivity.
Ang kasalukuyan niyang problema ay ang mana leakage syndrome na dapat nang maresolba. Kung hindi siya mabubuhay ng matagal, alam niyang kailangan niya itong i-evolve para maging secrets of nature. May paraan para palakasin ang syndrome na ito sa Stella Academy, kaya kailangan niyang pumunta roon kung gusto niyang mabuhay. Kailangan niyang pigilan ang katapusan ng mundo at gamutin ang kanyang sakit. Ayaw talaga niyang pumunta sa akademiya, kaya gusto niyang maghanap ng kahit anong makakatulong sa kanya doon. Bigla niyang napansin na may mga nakaligtaan siyang notification at hindi niya maintindihan kung ano ang mga iyon. Pero sa sandaling iyon, nagmamadali na ang mga mage, sinasabing kailangan na nilang ituloy ang paglalakbay. Kaya naman, ipinagpaliban muna niya ang pagtingin sa mga notification. Lumipas ang ilang oras at nakarating na sila sa mga lumilipad na barko. Paalis na ang mga barkong ito papuntang Arcanium. Napansin ng mga maharlika ang bida nating medyo lito sa paglakad, na parang noon lang makakasakay sa ganoong klase ng sasakyan. Mapangmaliit silang nagkomento na hindi dapat hinahayaan ng Stella Academy na makapasok ang mga dukha at mahihirap. Ito ang pinakasikat na akademiya sa buong mundo, at iniisip nilang madudumihan lang ito kung papapasukin ang mga hampas lupa. Alam ng bida natin na ang mga batang isip bata ay pare-pareho lang sa kahit anong mundo, kaya binaliwala na lang niya sila. Bigla namang sumigaw ang isang mayaman doon. Pinatigil niya ang ating bida na parang gustong makipag-away, hanggang sa napansin ng hangal na iyon ang isang taong puti ang buhok na papalapit, at tuluyan siyang nagulat. Siya ang prinsesa ng kaharian ng Adalabet. Ang babaeng ito ay si Hongbayan Adalabet, at pumasok siya ng may nakakatakot na aura. Dahil dito, kinabahan at yumukod ang lahat, pati na ang maharlikang nang aapi sa bida natin na ngayoy hiyang-hiya at nanginginig na sa takot. Isang malamig na tingin lang ang ibinigay ng babae sa kanila, habang dinededma sila at umaakyat sa hagdan. Nilagpasan niya ang ating bida, na nakakaalam na siya ang kontrabida sa mundong ito. Si Hongbayan ay isa sa mga pangunahing karakter sa laro. Kasama ang bidang babae, lagi silang nag-aaway, at palagi siyang nauuwi sa kamatayan sa dulo. Kahit anong landas pa ang piliin ng player, palagi siyang malupit na pinapatay sa lahat ng ending ng laro. Sa ibang mga pagkakataon naman, inaapi si Prinsesa Bayan ng lahat sa akademiya bago siya tuluyang patalsikin. Sa isa sa mga iyon, dumanas siya ng isang bagay na sobrang nakakahiya kaya hindi na siya muling nagpakita pa sa publiko. Mukhang may personal na galit ang mga gumawa ng laro sa kontrabidang ito, at gusto nilang pagdusahin siya sa lahat ng paraan. Nabalitaan niyang sikat na sikat siya sa mga lalaking player dahil sa kanyang kagandahan. Pagkatapos ng lahat ng ito, nagsimula siyang makaramdam ng matinding gutom. Nakatapat siya sa isang snack bar na may mga masasarap na pagkain, pero ang mahal naman masyado ng mga presyo. Sa sandaling iyon, nakarinig siya ng anunsyo na darating na sila sa lungsod ng Arcanium sa loob ng 10 minuto. Pinapupunta na sila sa unang palapag dahil malapit na silang dumating. Alam ng ating bida na maraming bagay ang mangyayari sa Stella Academy. Maraming nakakatakot na tao ang makakasalubong niya. Alam niyang ito na ang realidad niya ngayon, kaya nagpasya siyang harapin ito. Pagod na pagod ang bida natin sa biyahe, at napapaisip kung kakayanin ba niyang mabuhay sa Stella Academy. Nag-aalangan siya kung makakaligtas ba siya sa malupit na mundong ito na puno ng panganib. Pakiramdam niya, kailangan niya ng kahit anong makakatulong sa kanya. Sa ganitong sitwasyon, naalala niya na may notification sa system na hindi pa dumarating. Nakasaad sa notification na ito na ang Project Constellation ay nagbigay ng ilang espesyal na reward sa kanya. Napansin niyang ang mga window ay may kakaibang ayos. Pinag-iisipan niya kung ano ang pipiliin sa mga reward na ito. Nagdadalawang isip siya kung kukunin ba niya ang Light of Return o ang Blaze of Flash. Matapos mag-imbestiga, napansin niya na ang lakas ng gamit ay babawasan dahil masyado itong mataas. Napaisip din siya kung dapat ba niyang kunin ang Hyperspace Teleport. Ayon sa pananaliksik, ang skill na ito ay isang advanced version ng teleportation. Hindi ito basta-basta makukuha sa normal na paraan. Gayunpaman, pwede niyang gamitin ang kanyang reward para itaas ang kanyang skill. Nainis ang bida natin dahil ibinababa ng system ang level ng mga gamit. Ang narrative power ay ang puwersang nagpapausad sa kwento. Pinipigilan nito ang entity na tuluyang mabuo. Dahil sa narrative power na ito, hindi pa rin ito makapagbigay ng mga advanced na item. Dahil baguhan pa lang siya, napaisip siya kung makukuha ba niya ang Bibo Glasses, at sinimulan itong suriin ng system. Base sa pagsusuring ginawa ng system, nagdesisyon silang kaya nilang ibigay ang item na ito. Sa sandaling iyon, nakuha ng ating mage ang salamin gaya ng hiningi niya. Hindi niya inakalang darating ang araw na kakailanganin niyang gamitin ang mga ito. Naglalaman ito ng impormasyong nakolekta niya habang naglalaro. Sa Aether World, imposibleng matandaan ang lahat ng detalye. Kasama na rito ang impormasyon tungkol sa mga halimaw na napatay na. Kaya naman, gumagawa ang mga player ng mga gamit na pwedeng mag-imbak ng impormasyon. Ginawa rin iyon ng bida natin, at binuo ang mga salaming ito. Ang Bibo Glasses ang tumutulong sa kanya para maalala ang lahat ng nakita niya sa kanyang paglalakbay.
Kaya, inutusan niya ang item na buksan ang Bibo folder, kung saan makikita ang mga halimaw, dungeon, hunt, at mga karakter. Ito ang mga bagay na nagpakita na sa kanyang paglalakbay. Agad na binuksan ni Beck ang menu na ito at sinimulang suriin ang mga artifact. Tiningnan niya ang mga halimaw na nakita na niya sa labas. Dahil totoong buhay na ito, walang paraan para malaman ang kanyang mga quest. Napapaisip siya kung ilang repeatable quest ang pwede niyang magamit sa pamamagitan ng system ng laro. Pero gamit ang salaming ito, makukuha niya ang kalahati ng mga skill na mayroon siya noon. Bigla namang nagkaroon ng ingay tungkol sa isang nagngangalang Asel. Sinasabi nilang siya ang panganay na anak ng taksil na si Duke Moth, at ang ating bida. Napagtanto niya na siya pala ang babaeng may asul na buhok. Nagalit sa kanya ang lahat ng kabataan doon dahil lang sa pagpapakita niya ng mukha sa lugar na yon. Naalala ng ating bida na gamit ang suot niyang salamin, mababasa niya ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga karakter sa kwentong ito. Dahil dito, natuklasan niya na si Aselmoth ay isa lang palang peking bida na may kapangyarihan ng yelo. Mamamatay lang siya sa dulo, pati na ang iba pang walang kwentang detalye tungkol sa kanya. Tinago lang ni Beck Yusil ang impormasyong isa lang itong peking bida. Marami pa siyang nalamang mahahalagang bagay tungkol sa babae, kahit pa dito sa mundong kinalalagyan niya ngayon ang Etherworld. Ang totoo, ang Etherworld ay isang laro na base sa isang fantasy novel na may pamagat na huwag mong mahalin ang prinsesa. Sa nobelang yon, nawala ang buong pamilya ng bidang si Asel dahil sa isang trahedya. Tumapang siya habang hinaharap ang mga pakana ni Hungbayan. Sa huli, napalapit din siya sa lalaking bida ng laro. Pero pumalya ang kanyang paghihiganti, kaya naman pinrotektahan na lang siya ng ibang mga karakter. Kaya lang, nagbago ang ending dahil sa mga komento ng mga mambabasa. Ang problema, kahit na base sa nobela ang mundo ng laro, ay magkaiba na ang takbo ng kwento nito. Sa laro, may idinagdag na bagong karakter na nagngangalang Flame at siya na ang pumalit sa pwesto ng bida. Ang karakter na yon ay isang babaeng galing sa modernong mundo na bigla na lang napunta sa lugar na ito. Kabaliktaran sa nobela, si Asel ang naging peking bida sa laro, habang si Flame naman ang naging totoong bida. Kahit anong pilit at hirap ng mga manlalaro, hindi talaga siya pinalad na mabuhay sa sarili niyang story route. Dahil dito, tuluyan na siyang natanggal sa pagiging tunay na bida. Pagkaalis niya ng bulbo glasses, sinabi niyang wala naman siyang pakialam sa mga ito. Isinantabi niya muna ito at naisip kung imahinasyon lang ba niya, pero parang nakita na talaga niya ang babaeng yon kung saan. Naramdaman niyang kailangan na niyang bumaba sa lumilipad na barko hanggang sa makarating na siya sa wakas sa Stella Academy. Sabi ng headmaster, ang mga demonic humans ay mga salamangkerong gumamit ng mga bawal na kapangyarihan kaya naging mga halimaw sila. Patuloy ang kanilang pagsalakay, nagbubukas ng mga portal at pumapasok sa mga sinaunang dungeon para sakupin ang mundo ng mahika. Halos lahat ay nababagot na sa talumpati ng headmaster, pero tuloy lang siya sa pagsasalita tungkol sa seremonya para sa 4 na estudyanteng nakakuha ng pinakamataas na marka. Pinatawag niya sa entablado ang mga estudyanteng ito nakakatawan sa mga bagong salta. Nakita naman ng ating mage sina Flame at Hungbayan. Kasama rin nila ang babaeng may asul na buhok. Napansin niyang tila nagniningning ang kanilang mga mukha, ramdam na ramdam ang aura nila bilang mga pangunahing karakter. Pero ang pinakaangat sa lahat ay si Mayuzang, ang estudyanteng may pinakamataas na marka sa buong akademya. Kilala ng ating bida ang sikat na si Mayuzang ang itinuturing na pinakagwapo at pinakamatalino sa buong kwento. Si Mayuzang ang karakter na inilalarawan bilang pinakamarangal sa pagitan ng langit at lupa, na may 9 na bituin naman na status. Taglay niya ang potensyal ng isang Diyos at isa siyang henyo na kayang kontrolin ang lahat ng elemento. Kahit hindi niya makuha ang totoong ending, gusto man lang niyang maiwasan ang mga malalalang katapusan sa pamamagitan ng paghikayat kay Mana pumanig sa kabutihan. Pero syempre, nakadepende pa rin ang lahat kay Flame at kung paano siya kikilos mula sa puntong ito. Dahil galing sila sa parehong mundo, balak ng ating bida na subukang mapalapit sa kanya. Magiging mahirap ang sitwasyon kapag itinuring siya nitong kalaban at tinanggihan ang kanyang alok, kahit pa may hawak siyang mahahalagang impormasyon. Si Flame ay isang taong napunta sa loob ng isang fantasy romance novel, samantalang siya naman ay sa isang fantasy romance game. Kahit na wala siyang gaanong papel sa kwento, pursigido pa rin si Beck Yusil na gawin ang balak niya. Bukod doon, ang bida ay may espesyal na kakayahang linisin ang kadiliman sa mga demonic humans. Sa kabilang banda, may kapangyarihan din siyang pwedeng ikahamak ng mga taong nasa paligid niya. Kapag napalapit siya rito, siguradong malaki ang magiging epekto nito sa kanya. Kaya naman, ang papel niya ay suportahan na lang ang mga bida mula sa malayo. Hanggat maaari ay ayaw niyang masangkot sa gulo. Matapos iyon, tinapos na rin ng direktor ang entrance ceremony. Dito nagtatapos ang ikalawang episode tungkol sa Stella Academy. Pumasok na ang ating bida sa kanyang silid-aralan sa loob ng akademya. Naalala niya ang mga araw niya noong kolehiyo, at medyo naninibago siya na maging estudyante ulit pagkatapos niyang graduate. Malaking tulong sa kanya ang suot niyang gintong pocket watch. Ito ang pocket watch ng Stella na nagpapatunay na isa siyang ganap na estudyante.
Sa pinakasikat na akademya sa buong mundo, makukuha niya ang lahat ng serbisyo at trato na may pinakamataas na kalidad. Gusto niyang samantalahin ang bentaheng ito agad-agad. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang propesor na may peklat sa mukha. Pagkasimula ng assessment, sinabi niya na ang mga estudyanteng may suot na salamin ang unang susuriin. Alam ng ating bida na ang sistema ng pag-aaral dito ay mas mahigpit pa kaysa sa kahit anong unibersidad sa Korea. May mga pagsusulit agad sa unang araw na kung tawagin ay class placement assessment, kung saan doon malalaman kung saang section mapupunta ang isang estudyante. Pagkakita pa lang ng ating bida sa test paper, wala na siyang naintindihan sa mga nakasulat doon. Kumpara sa karaniwang entrance exam, ang mga estudyante rito ay niraranggo mula S hanggang F. Napunta si Beck sa klaseng F at napansin niya doon si M. Inip na inip si Mayuseong sa placement exam. Alam niyang ibang level ang batang to dahil tapos na agad ito sa assessment niya. Nauna siyang matapos sa lahat at naiintindihan niya kung bakit ang boring para sa kanya ng lahat ng nasa paligid niya. Yan ang buong pagkatao niya. Likas na sa kanya ang mainip dahil ipinanganak siya sa pinakamakapangyarihang pamilya at siya ang pinakamatalinong tao sa buong mundo. Kaya naman, nakadepende sa female protagonist kung magiging masamang tao siya o mabuti. Tutal, ang mga demonic humans naman ay wala nang ibang gusto kundi kapahamakan. Ang mga demonic humans na gustong sirain ang mundo ay interesado kay Mayuseong. Samantala, ikinukumpara naman ng bida natin ang sarili niya sa mga henyo. Napaisip siya kung pwede niyang gamitin ang blinking glasses doon, lalo na't marami siyang nakuhang skills sa library gamit ang mga to. Nagdesisyon siyang subukan ito. Wala naman siyang mawawala. Pero sa mismong sandaling yon, napansin na ng professor na inilalabas niya ang salamin at pinigilan siya nito. Sinabi ng professor na kapag may gagamit ng salamin, kailangan muna itong inspect. Kinuha niya ang salamin ni Baek Yuseol sa kanyang kamay. Pagkahawak pa lang niya, naramdaman na agad niya ang enerhiya sa paligid nito. Alam ng bida natin na kapag nalaman nilang hindi ito normal, siguradong mapapatalsik siya. Biglang sinabi ng system na may kulang na parte sa salamin at tinanong siya kung gusto niyang isumon ito. Habang nangyayari yon, patuloy pa rin ang professor sa pagsusuri. Kinakabahang sinusuri ng professor ang blinking glasses. Sa huli, sinabi niyang wala naman siyang naramdamang kahit anong enerhiya at ibinalik ang salamin. Ibinalik niya ito sa ating bida. Alam ni Baek na kung gumagana lang ang mga function nito, siguradong kick out na siya. Pagkatapos, isinuot niya ang item sa kanyang mukha. Nakikita niya nga ang mga sagot sa placement exam at alam niyang kaya niyang mag-number 1. Kung magpapatuloy siya, makakaalis siya sa class F at makakaabot sa class S. Pero saktong sandali ring yon, sinabi ng professor na tapos na ang exam. Inutusan silang ipasa ang mga papel. 3 tanong lang ang nasagutan ni Baek Yuseol bago pa man makolekta ang test papers. Noong nakuha na ng professor ang mga exam, bigla itong natigilan. Akala ng bida natin ay sa wakas, makakatakas na siya sa class F. Pero mukhang hindi yata ganoon kadali. Biglang naging balisa ang professor at pinapaabot kay Baek ang salamin sa kanya. Habang sinusuri ang salamin, naisip niyang imposible ang nangyari kaya nagpatawag siya kay Dr. Gran. Isinulat ng bida natin ang lahat ng malinaw para hindi magmukhang nandadaya siya. Hindi niya maintindihan ang lahat ng kaguluhan. Napapaisip si Baek kung nahuli ba siyang nangongopya. Pagkatapos, sinuri ni Dr. Gran, ang magic engineering professor, ang salamin. Kahit na sobrang bilis na sagutan ng bida ang mga tanong, wala silang makitang mana na nanggagaling sa salamin habang ini-inspect ito. Sinabi niyang purong talino lang ang ginamit niya sa pagsagot at hindi siya nandaya. Sinabihan ni Gran si Lee Han-wol na humingi ng paumanhin sa estudyante. Sinabihan siyang gabayan ang bata dahil talagang kahanga-hanga ito. Humingi ng tawad si Professor Lee Han-wol sa bida natin dahil sa pagdududa nito. Sa totoo lang, nandaya naman talaga ang bida natin at alam niyang kung aktibo lang ang main functions nito, siguradong huli siya. Sa huli, tinanggap niya ang paumanhin. Laking pasasalamat niya na hindi siya nahuli. Samantala, sa opisina ni Professor Lee, habang nagsitsik siya ng placement exams, may isang matandang babaeng nagtanong. Itinanong niya kung yun na ba ang exams ng mga freshman ngayong taon. Si Elman, ang professor mula sa Council of Elders, ay excited na sa mga bagong estudyante. Tutal, kasama sa kanila si Hong Bayon, ang prinsesa ng Adalbert, ang kaharian ng apoy, nandoon din ang napiling tagapagmana. Sa edad na 12, napili siyang maging prinsipe ng imperyo dahil sa galing niya sa mahika. Siya si Jeremy Scalven. Tinalo niya ang kanyang kapatid sa agawan para sa trono. Nandoon din si Heriang, ang tagapagmana ng master ng Full Moon Magic Tower. Ang toreng ito ang pinakamalaki sa buong mundo. Alam ng professor na mahirap gumawa ng mga tanong sa exam para sa mga elite families. Nagpasalamat ang professor sa elder para sa mga papuri sa ginawa niyang exam questions. Gaya ng nabanggit ng elder, puro mga bagong tanong ang nasa test. Ang unang 3 tanong ay sadyang mahirap para sa mga nag-aral lang sa karaniwang paraan. Ang intensyon ay para subukin ang kanilang flexibility.
Para ito sa mga hindi alam ang sagot, para mapaisip sila kung paano lulutasin ang isang problemang wala sa mga textbook. Sa totoo lang, ang panahon ng mahika ay nasakop na ng pagsasaulo at teorya, at natatapos na yon doon. Ngayon, ito na ang era ng labanan. Ang bagong era na to ay nangangailangan ng mabilis na pagpapasya at malikhaing pag-iisip. Ang totoo, ang mga tanong na yon ay hindi talaga ginawa para masagutan ng madali. 1,000 estudyante ang nag-iwan ng blankong papel. Sa mga sumubok namang sumagot, karamihan ay hindi man lang nakakuha ng kahit isang tamang sagot. Sa lahat ng mga bagong estudyante, 3 lang ang nakakuha ng 3 tamang sagot. Ang una ay si Mayuseong, ang prodigy ng siglong ito. Bigla na lang siyang sumulpot at walang nakakaalam kung saan siya galing. Si Hong Bayon naman ay nakapasok dahil sa rekomendasyon ng principal kahit na isa lang siyang commoner. Halos mapantayan niya si Mayuseong. At ang pangatlo na nakakuha ng 3 tamang sagot ay si Baek Yuseol. Ang dalawa pa ay itinuturing na mga henyo, at si Baek ang may pinakamataas na entrance score sa kanilang lahat. Ganun pa man, nasurpresa pa rin niya ang professor dahil nagawa niyang pumasa sa test at masagutan ang 3 tanong na yon. Naintindihan ng elder na naging interesado siya sa scores ng mga estudyante dahil kay Baek. Hangang-hanga ang professor kung paano niya nakayanan ang hirap ng exam sa kabila ng mahihirap na sitwasyon. Mukhang magiging kakaiba ang ranking ngayong taon kumpara sa mga nakaraang taon dahil sa mga talentadong freshmen na ito. Patuloy na inoobserbahan ng elder ang mga resulta at sobrang curious siya kung ano ang magiging performance ni Baek Yuseol sa hinaharap. Naintindihan niya ito dahil may mga mahihirap na equation na pwedeng masagutan kahit hindi mo pa ito lubos na alam. Nagtataka ang propesora kung henyo ba talaga ang bata o baka nagkataon lang ang lahat. Sunod naman, sinimulan na niyang suriin ang file ng bida. Nabasa niya na natanggap ito sa eskwelahan dahil sa husay niya sa high-level teleportation. Naintindihan niya na ang principal mismo ang nag-approve sa pagpasok nito dahil isa siyang espesyal na salamangkero. Napaisip ang propesora tungkol sa katotohanang isa siyang mage na bihasa sa teleportation at gusto pa niyang makahukay ng impormasyon tungkol dito. Iniisip niya kung sambalang ba talaga ang nangyari o sadyang espesyal ang bata kaya ito nakapasa sa exam. Sa mga hallway, usap-usapan ng mga estudyante ang mga class assignments na nakapost sa mga board. Excited na ang lahat na makita ang resulta, habang ang bida naman natin ay tinatamad pang tumingin. Dati kasi, isang click lang niya, nakikita na niya agad ang mga ganito. Chinek ng lahat ang listahan ng mga klase kung saan sila napunta, at laking gulat nila nang makita ang pangalan ni Baek. Balitang-balita kasi na itlog o 0 ang nakuha niya sa Magic Application Test, pero nakapasok pa rin siya sa Stella Academy. Walang pakialam ang bida natin sa mga hanash nila, ang gusto lang niya ay malaman kung saang klase siya napunta para makauwi na agad. Kahit feeling niya ay hindi naman to ganoon kahalaga, nagulat pa rin siya nang malamang wala ang pangalan niya sa Class F. Bilib siya na hindi siya ibinagsak kahit 3 tanong lang ang nasagutan niya. Lalo namang nag-ingay ang bulungan sa paligid nang mabanggit ang pangalan niya. Pakiramdam ng lahat ay may mali, at nagrereklamo sila dahil may mga noble na mas mataas ang katayuan pero napunta sa mas mababang rank. Dahil mukhang may hindi tama, tinignan ng bida ang board at laking gulat niya nang makitang nasa Class S siya. Talagang shock na shock siya. Sa totoo lang, ito ang pinaka-espesyal na ranking na pinapangarap abutin ng lahat ng estudyante. Ito ang lugar kung saan nagtitipon-tipon ang mga pinakamagagaling na estudyante sa pinakasikat na magic school. Kumpara sa ibang section na maraming room, ang klaseng ito ay may 41 estudyante lang at iisang classroom. Iniisip niyang baka nagkamali lang sa pag-assign sa kanya sa Class S, at ang ibig sabihin nito, madalas na niyang makakasama ang mga main characters. Alam niyang kapag nadikit siya sa mga bida, iikli ang buhay niya, pero wala na siyang magagawa para lumipat pa ng klase. Nagdesisyon siyang gawin na lang ang lahat at mag-low profile para hindi siya mapansin sa gitna ng mga sikat na tao. Makikita natin si Hong Yil, ang Fire Element Professor, na sinampal ang isang babae sa tindi ng inis. Galit na galit ang nanay dahil 3 tanong lang ang nasagutan ng bata, at ikinukumpara pa niya ito sa ibang estudyanteng mas magaling. Patuloy niyang nilalait ang bata. Anak niya pala ito na tahimik lang na tumatanggap sa lahat ng masasakit na salita ng kanyang ina. Patuloy ang masamang tingin ng nanay sa kanyang anak, umaasa siyang hindi magiging katulad niya ang bata. Dati kasi siyang pinag-usig, pinalayas sa kaharian, at natrap na lang sa pagiging guro. Sabi niya, dapat mas magaling ang anak niya kaysa sa kapatid nito dahil ayaw niyang maging isang kahihiyan nito. Sa totoo lang, hindi maintindihan ng bata kung bakit ginagawa ito ng nanay niya sa kanya kahit ano pang paliwanag ang sabihin sa kanya. Tutal, namumuhay naman siya at kumikilos base sa itinuro ng nanay niya. May mga problema sa buhay niya na gawa ng mahika. Nagtataka siya kung bakit laging pinapahirapan ng pamilya niya dahil lang sa mga spell na hindi pa niya natututunan. At sa wakas, dumating na ang unang araw ng klase. Feeling ng bida natin ay ligaw siya sa klaseng iyon at medyo kinakabahan sa kinalalagyan niya habang pinagtsitsismisan siya ng mga tao. Tingin nila ay hindi siya nararapat doon. Nagprotesta pa nga ang mga magulang ng mga mayayamang bata dahil sa pagkakapasok niya sa rank S.
Pinagtanggol naman siya ng principal, pero ramdam pa rin ng ating teleport hero na talagang excluded siya sa loob ng classroom kasama ang mga elite. Bata pa lang ay matindi na ang training ng mga batang to, kaya maiintindihan mo kung bakit sila naiinis na makasama ang isang tulad niya. Sabi niya, may mga pagkakataon daw na nade-demote ang isang tao mula sa rank kapag hindi naging maganda ang performance nito. Isinasaisip niya na siguradong may mga estudyanteng aakyat mula rank A papuntang S sa lalong madaling panahon. Ang weird lang para sa kanya na ang mga characters sa laro ay nasa harap na niya mismo ngayon. Sa loob lang ng ilang taon, karamihan sa mga estudyante sa klaseng ito ay magiging sikat na sa buong mundo. Nariyan ang kaso ni Maze na posibleng magtaksil sa mundo sa hinaharap. Umaasa si Baek Yuseol na mapipigilan niya ang mangyayaring ito. Eksaktong sandaling yon, dumating na ang teacher ng Class S at pinaupo ang lahat. Nagsimula nang magpakilala si Lee Han-wol. Sabi ng mga estudyante, mahigit 1,000 dark demonic humans na raw ang napatay nito, kaya bilib na bilib sila. Bukod sa pagiging 7th class magic warrior, binanggit din niya na maraming talentadong estudyante sa loob ng klase. Ipinaliwanag niya na nagsasanay sila ng mga combat mages, at bawat isa sa kanila ay dumaan sa matinding pag-aaral para makarating doon. Nagsimula na ang kanyang klase hanggang sa dumating ang babaeng sinasaktan ng nanay niya at naistorbo ang lahat. Nagulat ang bida sa pagdating ni Hong Bayan ng huli. Kahit nakilala itong masunurin sa mga rules, napaisip siya kung may nangyari ba. Ginamit niya ang soul glasses para silipin ang profile ng Fire Mage, kung saan nakasaad na magiging kontrabida ito sa hinaharap at mamamatay. Nakaka-weird para sa teleport mage na parang sigurado na ang kamatayan niya, kung matatanggal si Asel dahil kay Flame. Madadamay din si Hong dahil sa kanilang dalawa. Intindi niya na ito ang tadhana ng isang kontrabida na hindi matatakasan, gaya na lang ng nangyari sa Fire Mage. Gusto man niyang iligtas sila kung kaya niya, pero wala siya sa posisyong gawin yon. Medyo masama ang loob niya habang pinapanood ang lahat mula sa malayo, pero wala siyang ibang choice. Maya-maya, lumapit si Hong Bain para maupo. Sa tabi niya. Umisod naman ng kaunti si Baek Yuseol para bigyang daan ang mga babae na maupo sa tabi niya. Pero, nararamdaman niya na parang nagkakagulo na ang lahat mula pa nung simula. Bago magsimula ang klase, nag-announce ang teacher tungkol sa staff succession para malaman kung ano ang gagamitin nila sa academy, kung saan ang Class S at Class A ay sabay na pupunta para sa staff succession. Para sa bida natin, medyo nakakaumay o nakakaabala ang staff ceremony na to, pero excited din siyang makita ito. Tutal, may dalawang malaking event sa Stella Academy. Ang isa ay ang Familiar Contract Ceremony at ang isa naman ay ang Staff Succession Ceremony. At gaya ng espesyal na reputasyon ng Academy, talagang espesyal din ang ceremony na ito. Tinipon ng teacher ang lahat ng estudyante sa ceremony site at sinabing may mga staff doon na mula low class hanggang mid-high level para sa kanila. Ang kailangan lang nilang gawin ay piliin ang staff na tingin nila ay pinaka-interesante. Dahil komplikado ang proseso ng pagpapalit ng staff, mas mabuting pumili ng maigi ng isa lang. Alam ng bida natin na sa mundong ito, tumutugon ang mga staff sa pamamagitan ng resonance sa taong karapat-dapat na humawak sa kanila. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng kumuha na lang ng high-level na staff dahil lang gusto niya. Tumigil si Baek sa harap ng isang staff at nag-isip kung ano ang pipiliin niya. Kung dati to, siguro F-level lang ang kinuha niya. Pero ngayon, kailangan niyang mag-isip ng mabuti dahil nasa rank S na siya. Ang staff na pinakabagay sa kanya ay yung short form na uri. Nahahati ang mga staff sa dalawang klase, ang short form wands at long form staves. Ang mga wand ay karaniwang ginagamit ng mga knight, na mabilis mag-cast ng spells. Sa kabilang banda, ang mga staff naman ay para sa mga priest na nakatutok sa isang malakas na atake. Ang mga estudyanteng, nagtsismisan ay nagtataka kung anong staff ang pipiliin ng hamak na commoner na si Baek. Dahil S-class student siya, dapat daw ay hindi siya. Mahirapang makakuha ng resonance mula sa mga staff. Nangungutya sila, pero wala namang pakialam ang bida natin sa mga sinasabi nila. Hanggang sa may lumapit sa tabi niya. Naiirita itong nagpakilala bilang si Eos. Ngayon lang narinig ng bida natin. Ang pangalang yon. Itong estrangherong lalaki na hindi naman niya kilala ay nagtanong kung anong staff ang kukunin niya at sinabing dapat lang siyang kumuha ng staff. Nababagay sa status niya bilang isang commoner, sabay hirit na huwag daw siyang magbigay ng sakit ng ulo sa professor. Ang sagot naman ng bida natin, dapat din daw ay hindi siya mangabala sa professor sa pagiging kupal niya. Lalo namang nainis ang noble at sinimulang laitin ang teleportation mage na nagtanong naman kung gusto ba nito ng away. Napansin ng bida natin na anak pala ito, ng isang marquess. Gamit ang kanyang blink glasses, yun lang ang impormasyong nakuha niya tungkol sa walang kwentang lalaking ito. Dahil alam niyang extra lang ang lalaking ito at hindi importante sa buhay niya, nagmayabang si Eus na kukuha siya ng sikat na staff na tinatawag na Edmure Edomai, na alam ng bida natin na ito ang pinakamalakas na staff sa upper middle tier.
Ang staff na gaya niyan ay karaniwang ginagamit ng mga profesional na Magic Warrior. Kahit gaano pa kagaling ang isang tao, lower middle tier staves lang dapat ang limitasyon para sa mga estudyante. Ang mga pro na Magic Warrior nga ay nahihirapan pa ring humawak ng lower middle tier staves. Pero may isa pang upper middle tier staff bukod doon sa sikat na iyon. Hindi talaga ito pwedeng piliin at nandoon lang para sa demonstration. Sinabihan sila ng professor na tumayo sa harap ng staff na gusto nilang piliin. Kaya naman, lahat ng estudyante ay pumwesto na sa harap ng kani-kanilang mga staff para pumili. Pero nagulat ang lahat ng piliin ni Hain ang Hidden Amicote staff na isang sikat na middle tier, pati na rin sina Prince Galvin at Princess Hong na kumuha rin ng mga middle tier na staff. Gustong makita ni Eus kung ilan pa ang susubok kumuha ng middle tier staves na tanging mga certified na estudyante lang ang kayang humawak. Sabi naman ng professor, bilib na bilib siya sa mga estudyante ngayong taon. Nainis si Eus at sinabing ipapakita niya na kaya rin niya, sabay subok na kunin ang pinakamalakas na staff doon. Kaya tumayo siya sa harap ng upper middle tier staff para subukang makakuha ng resonance habang sinasabihan ng lahat na manood. Tutal, ipapakita raw niya kung ano ang itsura ng isang totoong henyo. Sa sandaling hawakan niya ang staff, isang malakas na magical explosion ang naganap at tumilapon ang lahat, gaya ng inaasahan ng marami, nabigo siya at bumagsak sa sahig na parang basang-basahan. Nagpanik ang mga tao dahil mukhang malubha siyang nasugatan. May nag-isip na imposibleng makakuha ng resonance mula sa isang upper, middle tier staff kaya mas mabuti pang sumuko na lang sila. Tutal, parang napili na raw ang may-ari ng staff na ito at ito ay si Majin, na kampanteng naglalakad papunta sa artifact. Nang sandaling yun, huminto siya sa harap nito na may kasamang mayabang na ngiti. Ang totoong itinakdang may-ari ng staff ay napagpasyahan na, at si Baekhyun Seol pala ang susubok na kunin ang upper middle tier staff na yon. Walang naniniwala na kaya niyang hawakan ang Edmure Edomai staff. Pero, sa gulat ng lahat, hawak niya ang staff, at ang mga kamay niya naglalabas ng napakalakas na liwanag. Napapikit ang lahat dahil sa sobrang silaw nito. Nang humupa na ang liwanag, makikita ang isang ngiti sa mukha ng henyo. Hawak-hawak lang niya ang maliit na staff na parang wala lang ito. Hindi makapaniwala ang mga estudyante sa paligid na nakuha ng bagong salta ang isang upper mid-rank staff. Iniisip nila kung posible ba talaga yon. Inaasahan na ito ng bida natin dahil alam na niya ang takbo ng kwento. Alam niyang dito na malalaman ng lahat kung gaano siya kagaling. Saglit na nag-alala ang bida natin na baka pag-initan siya ni Mayuzyang, pero sa halip tipid lang siyang initian ng noble na to. Binaliwala na lang niya ang sitwasyon at napansin na nakakuha rin si Flame ng upper mid-rank staff. Dito na nagsimulang mag-imagine ang bida natin tungkol sa root split. Kapag nakuha ni Flame ang Terion staff, siguradong magkakagusto sa kanya ang noble na yon. Dahil sa pagiging henyo ng babae, magsisimula na ang Mayuzyang route. Pero kapag ibang staff ang nakuha niya, panibagong route ang mabubuo. Kaya naman kailangang gamitin ni Baekhyun si Flame para maging hero si Ma. Sakto namang nakita niya ang Tervon staff. May nakita siyang babae na papalapit doon. Walang iba kundi si Flame, na dahan-dahang naglalakad papunta sa sacred artifact. Sa isip-isip ng bida, todo suporta siya na kunin ni Flame ang staff. Para kasi maging interesado sa kanya si Ma, at tuluyan ng magbago ang takbo ng kwento. Sa ganitong paraan, mas lalaki ang tsansa nila sa isang happy ending, pero laking gulat ng bida nang lagpasan lang ng babae ang staff. Akala kasi niya interesado ito sa Tervon. Iniisip na lang niya na baka wala lang itong alam tungkol sa kapangyarihan ng staff na yon. Dahil hindi niya ito pinansin, kinabahan ang bida natin. Dapat kasi, bilang bida, magre-resonate si Flame sa kahit anong staff. Grabe, baka natatakot lang siyang makakuha ng pangit na staff kaya ayaw niyang makipagsapalaran. Sa puntong ito, wala na siyang ibang choice. Kailangan na niyang iabot mismo kay Flame ang Tervon staff. Gamit ang kanyang teleportation, bigla siyang sumulpot sa likuran ng babae. Binati niya ito, at syempre, medyo nagulat ang dalaga sa biglaang pagpapakita niya. Sabi niya, gusto lang niyang malaman kung anong staff ang pipiliin nito. Gusto raw niya itong tulungan dahil mukhang hindi nito alam ang gagawin. Pero ayaw ng babae ng tulong at pinalaya siya. Dito na napansin ng bida natin na may kakaiba. Dapat kasi ay mabait si Flame sa lahat at hindi ganito kalamig makitungo, pero hindi basta-basta susuko si Beck. Nakasalalay ang buhay niya at ng marami rito. Kaya iginiit niya na talagang gusto lang niyang tumulong sa pagpili ng staff. Kahit na sinabihan na siyang huwag makialam, pinilit pa rin ng bida na ipakita sa kanya ang Tervon. Nairita ang babae at inakalang wala namang alam ang lalaking to. Pagdating sa mga staff, ramdam ni Beck na wala itong paki sa mga tulad niyang side character. Kaya sinubukan niyang purihin ang talento ng dalaga. Sa tingin niya, kayang-kaya nitong gamitin ang Tervon. Pero biglang may nangyaring kakaiba at may narinig silang kakaibang tunog. Hindi na naituloy ni Baekhyun ang iniisip niya dahil sa isang nakakabiglang pangyayari. Nang mahawakan ng bida natin ang upper mid-rank staff, bigla itong nag-resonate sa kanya. Tulala siya sa gulat at hindi alam kung bakit napunta sa kamay niya ang staff. Dapat kasi, si Flame ang kukuha nito.
Nagmamadali na siyang nagpaalam sa babae, lalo na't hawak na niya ang staff na dapat sana ay para rito. Makikita natin si Flame na naglalakad sa school habang nakakarinig ng mga tsismis. Pinag-uusapan ng mga estudyante ang dalawang bago. Nakuha raw nila ang mga upper mid-class wand, isang bagay na nangyari lang sa 5 tao sa buong kasaysayan. Ang isa raw sa kanila, teleportation lang ang ginamit sa exam. Gulat na gulat sila dahil basic magic lang yon at tinuring pa nilang basura. Narinig ng babae ang lahat at dumiritso sa self-study hall. Laking pasalamat niya na sa wakas ay tahimik na at walang naririnig na mga bulong. Paano ba naman, usap-usapan ng isang teleportation mage na nakakuha ng high-level staff? Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa dalawang bagong estudyante, pero kahit si Flame, hindi maintindihan ang mga nangyayari. Iniisip niya kung sino ba talaga ang lalaking yon na humawak sa Tervon. Ilang beses na niyang nabasa ang nobela, pero wala namang karakter na ang pangalan ay Beck Uziel. Sa orihinal na istorya, wala pang nakakahawak sa wand na yon, pero nagawa niya ito ng walang kahirap-hirap. Inisip niya na baka nagpapasikat lang si Beck sa kanya, pero isinantabi na lang ni Flame ang mga yon nang dumating ang mga kaibigan niya para yayain siyang mag-aral. Sabi ng babae, hindi naman siya ganoon ka-nerd para gawin yon. Pero hirit ng mga kaibigan niya, bakit daw ba lahat na lang ay tinatawag niyang mga bata? Kahit magkasing edad lang sila, sinabi niyang nakasanayan na niya ito dahil parati siyang tinatratong mas matanda sa iba. Sa loob-loob niya, alam niyang nasa loob siya ng isang modernong nobela at hindi siya pwedeng mag-asal bata. Nang tanungin tungkol sa pag-aaral, sinabi niyang may sinalihan siyang special supplementary meeting. Kaya, nagkasundo na lang silang mag-coffee sa ibang araw bago umalis si Flame. Ang totoo niyan, ayaw talaga ni Flame na makihalubilo sa mga batang kaeskwela niya. Habang malahim ang iniisip, bigla siyang may nabangga. Walang iba kundi si Heywan, na agad siyang tinanong kung ayos lang ba siya. Napansin ni Heywan na parang wala siya sa mood, kaya tinanong siya nito kung ano ang problema. Tiningnan lang siya ni Flame nang may matamlay na mga mata. Napapansin niyang kakaiba ang biglang pag-aalala ng kaklase niya. Sabi niya, ayos lang siya at kailangan na niyang mag-aral ngayon. Samantala, sinabi naman ng lalaki na pupunta siya sa S-class training room, hindi raw siya nagpapakatamad. Pagkatapos nun, nagkaroon sila ng kakaibang palitan ng schedule, at biglang ipinatong ng lalaki ang mga kamay niya sa balikat ng dalaga. Sabi niya, magkikita na lang sila mamaya. Sa loob-loob ni Flame, masyadong matuyo at seryoso ang dating nito, at hindi niya iyon gusto. Sa sandaling iyon, napansin niya ang isang babaeng sumisilip sa siwang ng pinto. Si Jackie pala yon, na agad kumaripas ng takbo nang mahalata siyang nakatingin. Naiwan ni Jackie ang kaklase niyang naguguluhan kung bakit ba ito nandoon at kanina pa siya iniispiya. Pero dahil sobrang busy niya, hindi na niya hinabol ang kaibigan at dumiretso na lang sa supplementary meeting. Ayon sa orihinal na nobela, makakasali sina Asel at Hong sa meeting na ito. Gusto niyang manood dahil maghaharap na ang female protagonist at ang kontrabida. Pagpasok niya sa silid, nakita niya ang mga pamilyar na mukha. Halos lahat ng mahahalagang karakter ay nandoon sa loob. Nang tingnan niya ng mabuti, napansin niyang si Kyle mula sa Class A ang host. Meeting pala ito para sa mga estudyanteng gustong mag-improve. Inaasahan na niya ang ganoong reaksyon mula sa kanila. Napansin din niya na nandoon sina Mayuzang at Baek Yuseol. Siya ang itinuturing na male protagonist sa mundong ito, at kitang-kita ang interes niya kay Baek, bagay na akala ni Flame ay nagkataon lang. Sa totoo lang, wala namang nasagutan si Baek kundi ang 3 tanong mula sa napakahirap na exam. Iniisip niya na alam na ni Baek sa simula pa lang na kapag sinagutan niya ang mga iyon, makakapasok siya sa Class S. Kung alam na talaga ni Baek Yuseol ang lahat at nagpapanggap lang siyang ganito. Ibig sabihin, mapanganib siyang tao. Iyan ang naging konklusyon ni Flame tungkol sa bida natin. Habang ang bida naman natin, gusto lang talagang lumayo kay Mayuzang. Sinusubukan ni Mayuzang na makipag-usap ng maayos tungkol sa mga motibasyon niya. Pero ayaw makipag-interact ng bida natin, naroon lang siya para ayusin ang mga grades niya. Nagtataka siya kung bakit biglang naging interesado sa kanya si Manang walang dahilan. Sinabihan naman sila ni Kyle na itigil na ang bulong-bulungan sa tabi. Inutusan sila ni Kyle na suriin ang mga problema sa exam. Sabi niya, may isang napakahirap na tanong daw doon. Tinawag nila itong 3 tanong mula sa impyerno. Kaya naman, nagpasya siyang talakayin ang isa sa mga tanong na iyon. Gusto ni Kyle na mas lalong makilala sa hanay ng mga noble. Alam niyang ito na ang pagkakataon niya dahil si Baek ang may pinakamababang score. Kaya naman, nakangiti niyang ipapakita na mas magaling siya rito habang sinasagutan ng una sa mga mahihirap na exercise. Sabi niya, isa raw itong bitag para iligaw ka. Habang natututo ang lahat sa klase, nanonood lang ang ating bida. Hindi maalis ng bida sa nobela ang tingin niya kay Baek Yuseol. Tinanong niya ang ating bida kung sa tingin ba nito ay tama si Kyle. Hindi alam ng bida natin ang isasagot dahil hindi naman niya naiintindihan ang ginagawa ni Kyle. Dahil hindi niya sigurado kung tungkol saan yon, nagpakatotoo na lang siya at umaming hindi niya alam. Tumahimik ang buong klase at nakinig sa kanya nang sabihin niyang hindi niya alam ang itinuturo sa board. Pero mukhang namali sila ng intindi,
Akala nila ay sinasabi niyang mali ang pagkakaresolba ni Kyle sa tanong. Hindi maintindihan ng bida natin kung bakit ganoon na lang ang tingin sa kanya ng lahat, habang ang estudyanteng nagtuturo naman ay nagsisimula ng mainis. Sabi ni Kyle, dahil sa tingin daw ni Baek ay mali siya, hamon niya rito na ito na mismo ang sumagot sa tanong. Pero nagulat ang bida natin dahil hindi naman iyon ang gusto niyang mangyari. Tinawanan lang siya ni Mayuzang. Napagtanto ng bida na sinadya niya itong gawin para subukan siya. Kaya naman, bumaba siya sa hagdan habang hinihiling na sana ay matapos na ang araw na ito. Nadaanan niya ang ilang estudyanteng matalim ang tingin sa kanya. Kinuha niya ang chalk mula sa kamay ni Kyle at isinuot ang kanyang salamin. Habang naghahandang sagutan ang tatlong tanong mula sa impyerno, napagtanto niyang parang laro lang pala ito ng mga salita. Halimbawa, kapag ang isang mage ay gumamit ng spell na nangangailangan ng pagluha, ang layunin ay malaman kung ano talaga ang ibig sabihin noon. At ang sagot ay mas simple pa sa inaakala. Umiiyak ang lupa kapag ito ay nasa proseso ng pagkabulok. Iniisip din ng bida natin na corny ito, pero ito talaga ang uri ng mga tanong na lumalabas sa test. Sinagutan ito ni Kyle na parang math problem, at nagsalita tungkol sa bitak-bitak na lupa kapag umiiyak ito. Mali ang paraan niya, pero nakuha lang niya ang tamang sagot dahil sa swerte. Sabi ng bida natin, hindi niya pwedeng ipakita kung paano talaga ito dapat sagutan. Itinuro niya kung saan nagkamali si Kyle. Sabi niya, nabanggit sa problema ang lupa, pero pwede rin itong tubig o hangin. Tinanong niya kung gagana pa ba ang paraan ni Kyle sa ganong sitwasyon, sabay pakita ng ibang solusyon. Medyo nainis naman ang lalaki. Magpapakita si Baek ng isang kakaibang paraan, at idiniing nakuha lang ni Kyle ang sagot dahil sa tsamba. Magtatalo sana sina Asel at Hong Baek, pero mas nakuha ng problema ang atensyon nila. Dahil dito, napaisip si Flame kung tama ba ito. Sabik naman si Mayuseong na makita ang ating bida kinabukasan. Hindi nagtagal, nagpaalam na ang dalawa ng may mga ngiti at kaway. Ayaw talagang masangkot ng ating bida sa isang taong katulad niya sa kanyang buhay. Habang nakatingin sa kanyang palad, iniisip niyang may kinalaman ito sa paggamit ng telepono. Hindi niya maintindihan kung bakit nakuha niya ang atensyon ng prinsesa at ayaw na niya ng ganoon. Naninibago siya dahil wala naman siyang interes sa kahit kanino, kahit pa kay Flame. Bigla niyang nakita si Hong Bayon sa pasilyo at nagtaka siya kung anong ginagawa nito doon. Kahit wala siyang pakialam, nagpa siyang magpatuloy na lang sa paglakad. Pero, tinawag siya ng babae para simulan ng isang usapan, sinabing may gusto siyang itanong, at naramdaman ng ating bida na kakaiba ito. Pinuna siya nito dahil hindi niya naipaliwanag ang solusyon kanina. Hindi naman maipaliwanag ni Baek Yuseol ang isang walang kwentang pagsusulit sa lohikal na paraan, at iniisip niyang nalilito lang ang babae, kaya ito lumapit sa kanya. Naiintindihan ng babae na hindi ginusto ng ating bida na ilabas ang kanyang paliwanag sa ganoong sitwasyon. Kaya naman, sinabi ni Hong Bayon na babawi siya sa ginawa niya, pakiusap na ipaliwanag ang lahat ng nasa isip niya sa kanya ngayon din. Kaya, pumunta ang dalawa sa library. At naupo nang magkaharap kasama ang mga test paper, habang hindi niya mawari kung bakit binabayaran siya nito para ipaliwanag ang tatlong tanong. Mula sa pagsusulit sa klase. Sinabi ng ating bida na tatlong tanong lang naman ang mali nito, at tinanong kung bakit siya paang nilapitan gayong marami namang nakatama sa iba. Sabi ng babae, hindi niya ikinahihiya iyon dahil mas ikinahihiya niyang hindi niya nakuha ang sagot sa tatlong iyon. Hanggat mahahanap niya ang sagot, handa siyang gawin ang lahat para dito. Nagtanong si Baek kung bakit. Siya ang tinanong nito gayong isa itong prinsesa na tiyak na maraming kaibigan. Sabi niya, sa lahat ng mga freshman, tatlo lang ang nakatama sa tatlong tanong na iyon at isa siya sa kanila. Alam ni Hong na ang mga tanong na iyon ay sadyang ginawa para magkamali ang mga tao. Pero kahit ganoon, nagawa pa rin nilang tatlo na makasagot. Kaya naman nasa komplikadong sitwasyon siya, at humihingi ng tulong. Hindi naintindihan ng ating bida na ang mga iyon ay mga trick questions na ginawa para walang makasagot sa kanila. Akala niya ay nababaliw na sila, at ngayon ay naintindihan na niya kung bakit siya napunta sa classes. Bukod sa dahilan kung bakit naging bastos si Flame. Sa kanya kanina, hindi niya alam ang mga detalye kung paano nabuo ang mundong ito at wala siyang alam tungkol sa mga tanong na iyon. Gayunpaman, masasabi niyang iba si Flame sa ibang mga tao. Sa katunayan, nabasa nito ang buong nobela at kahit hindi siya nakapaglaro ng game, mayroon siyang malinaw na pananaw sa mundo. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga sagot sa mga tanong na iyon ay malinaw sa kanya. Kaya naman, nakilala niya ang pag-iral ni Baek, na isang extra lang at wala sa orihinal na kwento, at naging hadlang sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit ganoon ang pagtrato niya rito dati, at nagpaisip ito sa kanya. Tinanong niya kung nakalimutan ba nito. Napakinggan ang hiling niya bilang pasasalamat sa pagtulong sa paglutas ng tanong. Sinabi niyang mayroon lang siyang isang simpleng hiling, ang ipagpalit ang tungkod para sa isang mahiwagang espada sa kanya. Tutal, ang mga panday naman sa kaharian nito ay kayang gawin iyon.
Sabi ng babae, mga mabababang uri lang na mersenaryo ang gumagamit ng mga sandatang iyon. Pero, sabi ng ating bida, babagay ang mga sandatang iyon sa estilo niya. Walang balak si Baekhyun Seol na ipaliwanag sa kanya na wala siyang mana. Sinabi ni Hong Bayon na kaya niya itong gawin ng napakadali para sa kanya. Mula noon, sinimulan na niyang ipaliwanag ang paraan para sagutin ang unang tanong kung saan sinabi niyang kailangan. Gumamit ng pagbabago sa pananaw na nagpalito sa babae. Sa totoo lang, ang kahinaan ni Hong ay ang kanyang mahika na masyadong pang-akademiko. At nakukulong siya sa ganoong kaisipan. Ngunit, malalaman lang niya ito sa kanyang ikalawang taon pagkatapos matalo ng malubhakay. Baek. Kaya, sa tingin niya ay hindi muna niya pwedeng ibigay ang mga pahiwatig na iyon ngayon, kundi gabayan lang siya. Tinanong niya ito kung alam ba nito kung ano ang isang nonsense. Quiz para pasiglahin ang kanyang pag-iisip. Nagulat ang babae at sinabing nakarinig na siya ng tungkol sa mga nonsense questionnaire. Kahit ganoon, nagpa siyang magbigay ng halimbawa ang bida at nagtanong kung ano ang nasa pagitan ng dalawang tuhod. Sumagot si Hong Bayon na ito ay ang likod ng tuhod, pero sabi ni Baek ang sagot ay ang letrang I. Dahil sa pagitan ng salitang ni at isa pang ni, naroon ang letrang I. At iyon ang itinanong niya, inis na inis ang babae sa kakatuwang sagot sa lohikal na tanong na iyon. Pinakalma niya ito at pinasubukan ang ibang mga tanong. Tutal, may mga formula at teknik na. Hindi nito alam at kailangan niyang gumamit ng pagkamalikhain. Tinanong niya kung kaya ba nitong isaulo ang pagiging malikhain. Agad namang, sumagot ang babae na hindi niya kaya, kahit mahalaga sa isang mage ang malaman ang maraming spell at teknik, ang pinakamahalagang bagay ay ang makita ang mundo lampas sa mga hangganan ng isipan, dahil ang mahika ay pwedeng magmula sa pinakamaliit na pagbabago. Pero nakikita lang niya ang mga bagay ng objektibo. Ang mga spell ay hindi lang tungkol sa pagsasaulo at paggamit, kahit na mas magaling siya sa kanya pagdating sa pagsusuri at paghusga, kulang pa rin siya sa pinakamahalagang katangian ng isang mage, ang pagkamalikhain. Nang marinig ang lahat ng katotohanan ito tungkol sa kanya, tila naging hindi komportable ang babae at pilit na tinatanggap ito. Napansin ng ating bida na naging mas seryoso, at malamig ang mukha nito habang nakikinig sa mga puna. Si Hong. Naintindihan ni Hong Bion ang lahat ng sinabi niya, kahit na medyo komplikado ito. Namangha si Baekhyun Seol dahil siya mismo ay hindi maintindihan ang sarili niyang pinagsasabi, pero tinanggap lang ito ng dalaga. Dahil masaya siyang naintindihan nito, nagpa siya siyang simulan na ang pag-review para sa test. Masaya na naintindihan nito ang lahat, kaya minabuti niyang simulan na ang pag-aaral para sa pagsusulit. Sunod naman, nagbigay siya ng quiz tungkol sa isang bato na bumati sa isang troso at kung anong oras na raw ba ito. Sabi naman ng dalaga ay hindi niya alam. Ang sagot sa quiz ay 8:00 dahil ang tunog nito ay parang high love. Patuloy siyang nagtatanong ng mga ganitong klaseng hangal na tanong na pilit na humahamon sa pagiging malikhain. Hindi masagot ni Hong Bion ang kahit isa sa mga ito at nagsisimula na siyang mabwisit. Napansin naman ng ating bida na parang anumang sandali ay sasabog na ang dalaga sa galit. Pero tuloy pa rin siya sa pagtatanong at nagbitaw pa ng isa pang pun at mukhang hindi na naman ito masasagot ng dalaga. Sa huli, ginulat niya ang ating bida at nasagot niya ito ng tama. Sinabi ng teleportation mage na sa wakas ay nakuha rin ng dalaga ang tamang sagot. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya itong ngumiti, maging sa laro man o sa totoong buhay. Sabi niya ay inaasahan na niya iyon mula sa isang prinsesa at ang pagiging malikhain nito ay nasa ibang antas na talaga. Ayaw naman ni Hong Bion na patuloy na bulahin kaya hiniling na lang niya rito na ibigay na ang susunod na tanong. Ipinagpatuloy ng ating bida ang pagtuturo sa kanya para mahasa ang kanyang lohika at pagiging malikhain hanggang sa sumapit ang gabi sa lungsod. Makikita natin siyang naglalakad sa kalsada na pagod dahil 3 oras niyang pinaulanan ng mga walang kwentang tanong si Prinsesa Hong Bion. Hindi niya akalain na maniniwala talaga ang dalaga sa mga pinagsasabi niya. Wala nang duda na isa itong mahusay na estudyante na may matalas na isipan. Pero ang kahinaan nito ay ang pagiging masyadong seryoso at limitado ang pag-iisip. Makakaramdam ng kaunting konsensya ang ating mage kung magiging kontrabida nga ang dalaga sa huli. Kailangan na niyang ayusin ang lupain at ang mahiwagang espada sa lalong madaling panahon para marami pa siyang magawa. Nagpasya na si Baekhyun Seol na bumalik. Kailangan niyang bumili ng mga libro para sa klase, pero nagsisimula na siyang maligaw sa mga kalsada at palakad-lakad na lang ng walang direksyon. Sa wakas, nahanap din niya ang lugar na hinahanap niya na may napakakilabot na hitsura. Pagpasok niya sa loob, napansin niyang luma at sira-sira na ang lahat. Maraming mga lumang libro sa paligid. Alam niyang may kakaibang bisyo ang may-ari ng lugar na nagpapanggap na tulog habang lihim na minamasid ang mga customer. Isa itong marumi at walang pangalang bookstore. Dito nakatago ang mga notes ng estudyanteng si Myla na nagtapos bilang top student sa Stella 10 taon na ang nakakaraan. Sa sandaling iyon, isang screen ang lalabas sa isang pindot lang para mapanood niya ang isang aralin. Sa totoong buhay, kailangan niyang makahanap ng libro.
Hindi lang iyon, depende sa librong gagamitin niya, mag-iiba rin ang bilis ng pagtaas ng kanyang mga grado. Noong una, bumibili siya ng mga libro sa mga sikat na lugar, pero kinalaunan ay nadiskubre niyang may mga magagandang libro palang nakatago sa mga ganitong klaseng bookstore. Kaya naman hinahanap niya ang mga notes ni Myla tungkol sa magic engineering. Sa ganitong paraan, halos garantisadong makakakuha siya ng perpektong score. Gamit ang kanyang bore glasses, tumataas din ang kanyang mga grado. Sa wakas, nahanap din niya ang librong hinahanap niya sa luma at madungis na bookstore na ito. Gayunpaman, nang akmang kukunin na niya ang libro, may biglang bumangga sa kanya para kunin ang kaparehong libro. Nang makitang ang babaeng iyon ay si Aisel, na sinusubukan ding kunin ang mga notes ni Myla, sinabi ng bida na kilala niya ito dahil napakasikat nito. Samantalang nakilala naman siya nito dahil nasa remedial group siya at alam nitong Baek ang pangalan niya. Pero nakalimutan ng dalaga na nagkita na sila bago pa man sila pumasok sa Stella Academy. Sinabi ni Aisel na nagustuhan niya ang ginawa nitong debate. Gusto sana niyang natapos nito ang paliwanag. Pagkatapos niyon, humingi ng paumanhin ang dalaga habang hawak ang libro. Nagpasalamat naman ang ating bida dahil hindi nito kinuha ang librong gusto niya at napaisip siya kung bakit ang isang sikat na babaeng katulad nito ay nasa isang ganitong klaseng bookstore. Sunod naman, tiningnan niya ang presyo ng libro sa likod nito. Pero nanatili siyang nagtataka kung bakit nandoon ang dalaga at kumukuha ng napakaraming libro. Tutal, ang bookstore na ito ay nagbebenta ng mga gamit na libro, at ang mga pumupunta lang dito ay ang mga mahihirap na estudyanteng katulad niya. Dahil naghirap ang pamilya ni Aisel, malamang ay wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang pumunta sa bookstore na ito. Malamang ay pinatay ang kanyang ama ng mga masasamang demonic humans, kaya naman bumagsak ang kanilang pamilya. Nakakalungkot isipin na ang isang prinsesa ay kailangang bumili ng mga gamit na libro at kailangang mamroblema sa presyo dahil sa kawalan ng pera. At parang hindi pa sapat iyon, napakasama rin ng kahihinatnan niya sa orihinal na nobela kung saan papatayin siya bago pa man si Frail. Si Frail ang naging bida sa mundong ito. Napagtanto ni Baek Yuseol na ang pinakakaawa-awang karakter sa laro ay walang iba kundi si Prinsesa Aisel. Pagkatapos niyon, lumapit siya sa may-ari ng bookstore at inilapag ang mga tumpok ng librong gusto niyang bilhin. Habang medyo naiilang sa kanya ang estudyante, sinabi nito na nakapili siya ng mga interesanteng libro at hindi niya iyon inaasahan mula sa kanya. Napansin ng ating bida na muntik na siyang tawaging tanga nito, kaya naging awkward ang pakiramdam niya. Tinanong siya nito kung bakit siya nagbabasa ng mga paksa, tulad ng Advanced Stealing Theory. Ngayon, ang teoryang ito ay mula sa sinaunang mahika na gumagamit ng mga gamit na itinuturing ng luma at wala ng silbi sa kasalukuyang mundo. Sumang-ayon naman ang ating bida na isa itong paksa na hindi na masyadong nagagamit sa lipunan ng alchemy at magic engineering. Gayunpaman, gusto pa rin niya itong basahin. At dahil doon, pinili niya ang mga libro, lalo na't iniisip ng lahat na wala itong kwenta gaya ng iniisip nito. Dahil doon, mas mapapadali ang pagkuha niya ng mas mataas na grado sa klaseng iyon. Pagkatapos niyon, nagpaalam na siya at kinuha ang kanyang mga libro, dala ang kaalaman na gaya ng mga librong nahanap niya, malayo pa ang lalakbayin niya para mapag-aralan at makabisado ang mga sining na ito na kinalimutan na ng panahon. Prinsesa, karamihan sa mga tao ay ayaw umattend ng mga klase tungkol sa ceiling theory. Kaya naman, sasamantalahin niya ito para makakuha ng mataas na grado at para wala siyang maging problema ngayong semester. Nagulat ang dalaga sa inasal niya, at natapos na ang araw na iyon. Kinabukasan, makikita natin si Prinsesa Asel na papunta sa unang klase niya sa nihilism. Naniniwala siyang madali lang makakuha ng mataas na marka sa subject na ito, at hindi naman ito magiging ganoon kahirap. Puno ang silid-aralan at pati ang mga matatalinong estudyante ay nag-enroll din doon sa pag-aakalang madali lang ang subject. Nataranta ang ilan at alam ng prinsesa na kailangan niyang galingan sa iba pa niyang mga klase. Lumipas ang ilang sandali, natapos na ang klase sa nihilism at lahat ng estudyante ay dumiretso na sa cafeteria. Pagod na ang prinsesa dahil sa dami ng mga estudyante sa mga klaseng kinuha niya, kaya siguradong mahihirapan siyang makakuha ng scholarship. Una, nagpa siya ang dalaga na kumain muna bago ipagpatuloy ang pag-aaral. Pero, meal vouchers lang ang meron siya para sa semester na ito kaya naisip niyang mas mabuting kumain lang ng kaunti. Napansin niya si Beck na suot ang kanyang makapal na salamin, seryosong nag-aaral at talagang nakatutok sa ginagawa. Nagtataka si Asel kung anong ginagawa nito sa silid-aralang iyon, dahil napansin niyang kakaunti lang ang estudyante roon at kaduda-duda ang mga grado, iniisip niya na baka manganib pang makansela ang klaseng ito. Gayunpaman, pumasok sa isip niya ang posibilidad na mag-enroll sa klaseng ito para mahila pataas ang kanyang grades nang hindi naglalaan ng maraming oras para makapag-aral pa siya ng ibang subject at kumita ng mas maraming pera para sa scholarship. Napaisip siya kung alam na ba ni Beck na madali lang makakuha ng mataas na marka sa subject na ito, kaya nandoon ito sa pag-aakalang pinlano nito ang kanyang mga klase para mas mapadali ang buhay niya. Pero pagkatapos ay
Nagbago ang isip niya at naniwalang nagkataon lang ang lahat sa panig nito. Inakala naman ng professor sa klase ni Beck na alam na ng lahat doon ang pinagmulan ng Mahika, kung saan ang White Mage ang naging founder at ang may pananagutan sa pagpapalaganap ng Mahika sa buong mundo. Ito si Professor Lin ng Divine Moon na ipinapaliwanag na itinuro ng White Mage ang Mahika sa mga duwende ng natural class, pati na rin ang pagtuturo ng isang uri ng Mahika na kumokontrol sa matter at elemental magic sa mga tao bago ito naglakbay patungo sa kalangitan. Nagtatanong ang ating bida kung paano niya kakayanin ang lahat ng ito sa loob ng 3 taon. Sa totoo lang, ang pagbabalik sa eskwelahan ay isang parusa para sa isang matanda na katulad niya. Gayunpaman, kinikilala niya na ang lecture na ito ng Divine Moon Professor ay talagang importante. Ganunpaman, ang klaseng ito ay magbibigay ng pahiwatig sa tunay na ending ng laro. Kahit nakakahaka lang niya ito, pinaniniwalaan ito ng ating bida. Bigla niyang napansin na si Prinsesa Asel ay nagsimula na ring pumasok sa klaseng ito. Wala siyang matandaan na may main character sa silid-aralang ito, pero hindi na iyon gaanong mahalaga para sa ating teleport mage. Sumunod, sinabi ng professor na hindi nagtapos ang kuryosidad ng mga tao sa elemental magic. Na ang mga mages na tao ay naglakbay sa buong mundo at ninakaw ang mahika ng ibang mga lahi. Dahil hindi pa sila nasiyahan, wala na silang gaanong natutunan pabukod doon. Ang founder mage ay nag-iwan ng 12 divine moons at tuluyang naglaho. Nang itanong kung may nakakaalam ba tungkol sa 12 divine moons na ito, sinabi ng prinsesa na sila ay mga guardian na nagpoprotekta sa balanse ng kapangyarihan sa kontinente at nakakalat ang mga ito sa iba't ibang dako. Sinabi ng professor na tama siya. Mayroon silang sariling espesyal na kapangyarihan para protektahan ang kontinente. Ginamit niyang halimbawa ang divine moon na sumisimbolo sa tag-init, ang pang-anim na buwan, ang pulang tag-init, at gumagamit ito ng pulang apoy. Sinasabing ang mga apoy na ito ay hinding-hindi namamatay. Kapag may taong pumasok sa kailaliman ng dagat ng Salamanca, nandoon pa rin ang mga pulang apoy. Hindi ito maintindihan ng ating bida. Isa itong uri ng biro pero hindi niya ito nakitang nakakatawa. Sa huli, kapag may kahit anong nilalang ang pumasok sa teritoryo ng Seeking, agad itong mawawala sa isang kisap mata. Ipinaliwanag ng professor na ito ang baybayin ng Levian, isang whirlpool sa gitna ng karagatan na nilikha ng isa sa 2 divine moons ng taglamig. Mayroon silang kani-kaniyang kapangyarihan. Gayunpaman, kapag sila ay nagsama-sama, isang himala ang mangyayari, at nagtanong ang isang estudyante kung anong uri ng himala ito. Pero, sinabi ng professor ng 12 divine moons na walang nakakaalam kung ano ang himalang iyon. Dahil ang mga tagapagtanggol na ito ay natulog na 1,000 taon na ang nakalilipas. Alam ng ating bida na tama siya at nakatagpo na siya ng ilang divine moons habang naglalaro. Pero, 5 lang ang nakatagpo niya sa mga limited time event. Naging posible lang ito dahil kumuha siya ng impormasyon mula sa mga manlalaro sa community. Kung hindi siya nagkakamali, ang 12 moons ay malamang na may kinalaman sa tunay na ending ng laro. Ang naging konklusyon ni Beck ay, kung walang nakakaabot sa tunay na ending sa nakalipas na 10 taon, ito ay dahil ang sagot ay nasa content na wala pang nakakakita. Iyon ay dahil 5 lang na moons ang nagawa niyang makita matapos niyang isugal ang kanyang buhay ng ilang beses. Pero, wala siyang ibang pagpipilian kung gusto niyang makita ang tunay na ending. Kaya, kailangan niyang gawin ulit ang lahat ng yon, gaano man ito kadelikado. Nakita natin ang nakasanayang pagsasanay ni Beck at isang babaeng guro na nagsasabi sa kanya na hindi lahat ay nadadaan sa lakas, gaano man kalakas. Ang isang atake, kailangan nitong tumama sa kalaban, kundi ay mawawalan lang ito ng silbi. Ang nagpapaliwanag nito ay ang fire element. Professor na si Hong Yel. Matapos ang payong iyon, nag-focus ang ating bida sa pagtama sa target na isang straw dummy. Kaya naman, siya ay ginamit niya ang kanyang fire magic at madaling tinamaan ang dummy, kaya naman bilib na bilib ang guro sa kanya. Pero ang totoo, hindi man lang tinamaan ang dummy na yon. Lahat ng mga estudyante ay nakatingin na parang may nangyaring hindi maganda. Pero mula sa likod ng usok, biglang lumitaw si Prinsesa Hongbayan. Siya na ang naging sentro ng atensyon ng lahat, pinapanood ng prinsesa ang training, habang iniisip na naman na nagpakita siya ng kahinaan sa harap ng kanyang ina. Dahil sa pag-aakalang nadismaya ang kanyang ina sa kanya, isang babaeng may pulang buhok ang lumapit para damayan at aliwin ang prinsesa. Tinanong niya kung ayos lang ba ang prinsesa, habang pinupuri ito at sinabing isa siyang kamanghamanghang tao. Sabi pa niya, parehong mahika rin daw ang ginamit ni Asel. Pero mas malakas yung kay Asel, kahit na sumablay ito sa target. Sabi ng babae, hanga raw siya sa paggamit ng ganoong klaseng mahika. Sa totoo lang, bata pa lang siya ay marami na siyang naririnig tungkol sa prinsesa. Nakilala naman ni Asel ang babae bilang ang fire mage na si Arswan. Nabalitaan niya na si Arswan ay isang pambihirang henyo pagdating sa fire element.
Pero kahit ganoon, sa tingin niya ay hindi pa rin ito uubra kung ikukumpara sa prinsesa. Idinagdag pa niya na mahusay ang babae dahil napakagaling nitong umasinta. Iniisip naman ni Arswan na kung mag-eensayo pa siya ng husto, wala nang sinumang makakatalo sa kanya. Kahit hindi siya masyadong naniniwala, gumaan naman ang pakiramdam ng prinsesa sa pag-uusap na iyon, pagkatapos ay umalis na siya at naiwang tulala ang babae. Noong dapit hapon ng araw na iyon, pumunta ang prinsesa sa isang mas tahimik na lugar. Pero sa kabila nito, may nakahanap pa rin sa kanya doon at tinawag siya. Si Yeran pala iyon, ang personal na guard ni Hongbayan, na nagsabing maaari siyang kumuha ng maiinom at ilang mga matatamis na pagkain. Nag-usap sila tungkol sa budget para sa pagpapaayos ng tungkod na itinanong niya kanina lang. Dahil sa kalidad ng tungkod na iyon, siguradong magiging mataas ang kalidad ng gagawing magic sword. Pero, mayroon lang isang bagay na medyo nakakapagtaka. Nabalitaan kasi ni Yeran na ang mga tungkod na ito ay patuloy na inuubos ang mana ng kung sino man ang may-ari nito. Tinanong ng prinsesa kung isa ba itong demonic tool, pero sabi ni Yeran, tumutugma raw ito sa enerhiya ng kalikasan. Nahihirapan si Asel na intindihin kung paanong ang isang tungkod ay kumukuha ng mana ng may-ari habang sabay na tumutugma sa enerhiya ng kalikasan. Tinanong niya kung bakit ang basurang tungkod na iyon ay itinuturing paring mid hanggang high tier. Sabi ng kanyang bodyguard, iyon ay dahil mismo sa katangiang iyon. Tutal, ang orihinal nitong kakayahan ay kayang palakasin ang mana ng gumagamit at talagang mataas ang antas ng tungkod na ito. Pero, dahil nauubos nito ang mana sa paghawak pa lang, ibinaba na lang ang antas nito sa mid hanggang high tier. Nagtaka ang prinsesa kung paano niya ito nalaman gayong estudyante lang siya, at maging si Yeran ay nalilito rin kung paano niya nalaman ang detalyeng iyon. Iniisip ni Asel na karamihan sa mga tao ay hindi makaka-relate o hindi makakasabay sa ganoong uri ng tungkod. Kahit hindi niya lubos na maintindihan, sigurado siya sa nararamdaman niya. Sigurado siya na maiintindihan iyon ng karaniwang taong iyon dahil alam niyang isa siyang kakaibang klase ng tao. Lumipas ang ilang araw matapos ang opisyal na simula ng semestre. Nagkaroon sila ng klase tungkol sa attack magic na nangangailangan ng matinding pag-iingat. Ang mana orbital class na ito ay mandatory at itinuturo ni Professor Kyum. Simula sa araw na iyon, magkakaroon sila ng mga labanan para matutong bumaril gamit ang mahika. Noong sandaling iyon, nagsimula na silang magtalakayan tungkol sa orbital formula na napaka-teknikal at talagang mahirap intindihin. Sabi ng mga estudyante, kung ang isang tao ay walang water element bilang pangunahing kapangyarihan, hinding-hindi nila masasagot ang tanong na iyon. Iniisip ng ating bida na ginagawa lang nila ito para asarin siya, kaya naman nababagot na siya. Sa tingin niya, mas mahirap pa ang mga klase na ito kaysa sa mga klase niya sa wikang Koreano. Pagkatapos ay pinasagot siya ng orbology professor ng isang exercise. Pagkalipas lang ng sandali, natapos na niya ang pagsagot sa problema doon sa pisara. Nagulat si Carly, ang professor, sa nakita niya. Paano ba naman, napakadali nitong nasagutan ang problema kahit na isa itong napakahirap na equation. Tinanong niya kung water attribute ba ang pangunahing kapangyarihan ni Baek Yuziel, pero ang sagot niya ay hindi. Pagkatapos noon, sinabi ng guro na itutuloy na lang nila ang talakayan sa susunod na klase. Lumabas ang ating bida sa classroom na may dalang kakaibang aura matapos masagutan ang problemang iyon. Samantala, sinabi naman ng prinsesa na gusto niyang makausap si Baek doon sa hallway. Sabi niya ay may itatanong lang siya rito, at tinanong kung mayroon ba itong gustong sabihin. Namangha naman ang lalaki sa inasal ng prinsesa. May napansin ng babae tungkol sa teleportation mage habang pinagmamasdan niya ito. Malayo sa kung ano ang ipinapakita ng kanyang mga grado, napakatalino pala niya. Kaya na siyang isabay sa mga estudyanteng nasa tuktok ng rankings. Talagang humanga siya noong pumunta ito sa harap ng pisara para sumagot. Nasagutan niya ang exercise na parang napakadali lang nito. Ang totoo, ang hirap ng problemang iyon ay pang-unibersidad na, at hindi para sa antas nila. Kahit alam niyang ang Stella ay para sa mga henyo, gusto pa ring malaman ng prinsesa kung sino ba talaga itong si Baek Yuziel. Akala niya noong una ay imposible, pero ngayon ay sigurado na siyang isa itong taong gumagamit ng diskarte sa pagpili ng mga kurso. Kung iyon nga ang totoo, kailangan niyang makakuha ng impormasyon mula rito para sa susunod nilang klase. Biglang tinanong ng ating bida kung may gusto ba ang prinsesa sa kanya, pero sinabi ng babae na nakakadiri ang ideyang iyon, at sumang-ayon naman ang lalaki. Sa loob-loob niya, nandidiri rin siya dahil isa na siyang matanda at hindi siya basta-basta naaakit sa kung sino lang. Sinuri ng babae ang kanyang mga klase at naisip na madali lang pala itong makakakuha ng matataas na grado sa lahat ng kanyang subject. Kaya naman diretsahan na niyang tinanong kung ano ang diskarte nito at kung saan ba nito natutunan ang lahat ng mga bagay na iyon. Sabi lang ng ating bida, nagkataon lang ang lahat. Pagkatapos ay nagsimula na siyang maglakad palayo kahit pinipigilan siya ng babae dahil napakahalaga raw nito sa kanya. Pinahihinto siya ng babae, pero nang makitang tuloy-tuloy lang ito sa pag-alis, medyo uminit ang ulo niya sa inis. Medyo nahihiya siya ng konti, pero itong si Asel, dedma lang at sinisigawan pa siyang maghintay.
Sinabihan siya ni Beck na sa iba na lang matuto. Tutal, marami namang matatalinong tao doon. Pinayuhan niya itong gayahin na lang ang mga ginagawa niya. Sabi naman kasi ng dalaga ay pinapanood niya siya. Sabi ng prinsesa, kung papasok siya sa mga klase kung nasaan si Beck, baka maapektuhan ng masama ang mga grado niya. Alam ni Beck na kung hindi siya makakakuha ng scholarship, malaking kawalan iyon para sa kanya. Nag-aalala pa rin siya sa grado ng ibang tao. Kahit medyo nakakairita siya, siya pa rin naman ang babaeng bida. Nagpapatulong siyang maghanap ng klaseng madaling makakuha ng mataas na grado, habang ginagamitan siya ng kanyang pagpapakyut. Gusto niyang mapapayag ang bida natin, pero hindi ito basta-basta nadadaan sa ganoon. Sa totoo lang, naghanda talaga siya ng kapalit dahil alam niyang hindi ito agad papayag sa pakiusap niya. Hindi niya maintindihan kung bakit sa paaralang ito, mahilig mag-alok ng kapalit ang mga estudyante.